At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. At tayo po ay patuloy na mag-aaral at tayo po ay sa Kapitulo 15 ng unang Korinto. At natapos po natin yung 1 at 2 ng mga nakaraan. Kaya tayo ay patuloy po natin sa 3 ang ating babasahin at hanggang 11. Kaya pauna ko po ang pagbasa at sundalan niyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. At dito po sinasabi sa 15:3 ng unang Korinto. Dito sinasabi, sapagkat ibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita naman sa 500 kapatid na paminsan-minsan, na ang karamihan sa mga ito ay nabubuhay hanggang ngayon, tatapot ang iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usik ko ang iglesia ng Diyos. Tatapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na suma-akin. Maging ako nga o sila ay gayon ang aming pinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayan. Hanggang dyan na po muna ang ating nabasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya may babalik natin sa talatang 3. Kaya nga sabi dito ni Pablo, sapagkat ibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Kaya nga sasabihin natin, tayo'y nananampalataya, pero paano tayo sumampalataya? Una, dito po yung sinasabi kung paano tayo ay mananampalataya. Na ang sabi nga dito sa Roma 10, sa talatang 17, ay sinasabi, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ganyan po tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon. Ay dapat po tayo ay meron po tayong napakinggan. At ang dapat po nating napakinggan ay ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya marami pong nangangaral, pero hindi na po salita ng ating Hesukristo ang kanilang ginagamit. Kaya nga sa English po ito, kung makita nyo, faith. Sa ipong 10:17. Kaya nga ang paniniwala o ang pananampalataya nagagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya kung paano tayo dapat manampalataya, kasi marami nga pong nagsasabi, tanggapin mo siya bilang personal savior o sarili. Ganun po ang karamihan na nangangaral. Pero kay Pablo po, kaya nga sinasabi niya, dapat ang ating pong matanggap ay yung sinasabi dito na sabi niya, sapagkat ibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kaya kung tayo po yung mananampalataya, dapat po ating matatanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung hindi po natin matatanggap, hindi po tayo maliligtas. Ano pa? Na siya, na ang pagkabusan ng kanyang dugo ay siyang naging kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga,
Yung iba pong nangangaral tanggapin mo sila as personal o sarili. Wala po tayong mababasang ganoon. Kaya nga, tayo mananampalataya, dapat ang ating pakinggan ay ang salita ng ating Panginoon Kristo. At matatanggap po natin na siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At yung po sinabi ko sa inyo sa unang sa Efeso 1:7, dapat po ito ay ang ating matanggap kung ating po siyang sasampalatayanan. Ang sabi nga dito ay sa 1:7 ng Efeso, sabi dito nasa kanya meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Dapat po iyan ang ating matanggap sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. At siya rin ang nagdala ng ating kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Yun po ang dapat nating matanggap kung tayo po'y sasampalataya. Na nga po ang sinasabi sa unang Pedro sa Kapitulo 2 sa talatang 24 na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga usugat ay nagsigaling kayo. Dapat po, ganyan po ang ating pananampalataya na ating pong matatanggap na ang ating Panginoon Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Hindi po yung, tanggapin mo siya as na sarili tagapagligtas o personal savior. Hindi po. Dapat po sa ating pananampalataya sa Kanya, iyan po ang ating matatanggap. Ng Kanyang pagkabos ng dugo ay siya naging kapatawaran ng ating mga kasalanan. At pag natanggap po natin yan, ay tayo po'y pababautismo para po tayo makalakip sa Kanyang kamatayan. Kaya nga sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maligtas. Yung pong iba, hindi nila alam kung paano sila sasampalataya. Kaya nga sabi, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni ating Panginoon Kristo, na dapat po natin matanggap na siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yung po matanggap natin na siya'y namatay sa ating mga kasalanan. Na yung natanggap natin na yung pagkabus ng kanyang dugo ay siyang naging kapatawaran ng ating mga kasalanan. Na siya nagdala ng ating kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Yung po ang ating tatanggapin sa ating pananampalataya. At saka nga po tayo ay pababautismo. Sapagkat ang kahalagahan po ng bautismo ay yun po yung pagkalakip natin sa kanyang kamatayan. Kaya kung basahin natin dito sa Roma Kapitulo 6 talatang 4 na siya sabi, tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, para po tayo makalakip sa kanyang kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong, para po tayo makalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung kayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ganyan po tayo mananampalataya. Dapat po, yan po yung ating matanggap. Kaya nga, ang sabi nga dito sa Juan Kapitulo 1 sa talatang 12, na sabi, datapot ang lahat na sakay nagsitanggap ay pinagkaloob niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Para po tayo bagyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa makatbagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ganyan po tayong mananampalataya.
Hindi yung ibang mga nangar, oh, tanggapin mo siya as a... Wala po tayong mababasang ganun. Dapat po, ganyan po, siya po ay ating matatanggap. At tayo po'y lalakad na sa panibagong buhay. Tayo po'y lalakad na sa kautusan ng ating Panginoon sa Kristo. Doon na po tayo lalakad. Sa kautusan na ng pananampalataya. Sapagkat siya na nga po ang ating nasampalatayanan. Na siya na nga po, kaya nga sabi, upang tayo makalakad na sa panibagong, ang sabi sa atin sa 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakad niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakaroon din naman tayo dahil sa kanyang kawangisan ng kanyang pagkabuhay ng mga maguli. At sa 4, tayo ngayon nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Tayo po'y doon na sa panibagong, tayo po'y sa kautusan na ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na po tayo doon sa matandang tipan, yung doon sa kautusan ni Moises. Hindi na po tayo doon. Tayo po, siya na nga po ang ating natanggap, siya na po ang ating nasampalatayanan. Kaya nga sabi sa Galatia 6:2, sabi, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin nyo ngayon ang kautusan ni Kristo. Doon na po tayo lalakad sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tayo po'y makakalakad na sa panibagong buhay. Kaya nga po ang sabi ni Pablo, kaya nga, sabi, sapagkat ibigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo'y namatay. Yung din po ang tinanggap ni Pablo eh. Kaya nga sabi, sapagkat ibigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga ayos sa kasulatan. O hindi po natin natatanggap sa atin yan, tayo po'y nasa ating kasalanan pa. Hindi po yung katulad ng mga ganyan na ibang mga nangangaral na tanggapin mo siya as a personal savior. Wala po tayong bababasang ganun. At tuloy na po natin sa 4:5, kaya nga sabi dito, siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Siya'y napakita kay Cephas saka sa 12. Si Cephas po, ayan po ay si Pedro, si Simon Pedro. Kung inyo pong mga pag-aaralan sa banal na kasulatan. Kaya nga dito ay ating himayin yung sinasabi na siya inilibing at siya binuhay ng ikatlong araw. Dito isamaras na lang natin sa aklat ni Lucas sa kapitulo 24 sa 1 hanggang 3, kaya dito sinasabi, datapwat ng unang araw ng salinggo, pagka umaga ay nagsiparoon sila sa libingan, po yung mamatay ng ating basket inilibing, na may dalang mga pabango sa kanilang inihanda, at nasupungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan, sila'y nagsipasok at hindi nila nasumpungan ang bangkay ng Panginoon. Sa 19, para isama sila natin, para makita natin ang liwanag, sabi. Sa 24:19 ng Lucas, kaya sabi dito, at sinabi niya sa kanila, anong mga bagay, at sinabi niya sa kanila, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan, at kung paanong pagkabigay sa kanya ng mga pangulong serdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan, siya'y ipinako sa krus. Sabi, datapwat hinihintay namin siya'y matubos, na siya ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ang ikatlong araw. Nga po yung sila pumunta doon sa bakit yung nga po ang ikatlong araw.
Sabi. Bakit yung po ang pangako sa ikatlong araw nga po ay. Na dapat hinintay namin siya ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw, buhat nang nangyari ang mga bagay na ito. Kaya nga, yun nga po ang sinasabi na siya inilibing at siya muling binuhay ng ikatlong araw. Kaya ituloy natin sa Lucas 24 sa 33 at saka sa 34. Kaya nga dito sinabi, at nagsabi, tunay na nagbagong muli. Sabi, tunay na nagbagong muli ang Panginoon. Nagbagong muli. Nagbagong muli ang Panginoon at napakita kay Simon. At isinaysay niya ang mga bata sa 35. At isinaysay nila ang bagay na nangyari sa daan at kung paanong siya nakilala nila ng pagputol-putulin ang tinapay. Kaya nga po, yung po yung sinasabi sa atin dito ni Pablo doon sa 3 at 5, sabi, siya inilibing at siya muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan at siya napakita kay Cephas at saka sa 12. Kung makikita nyo dito sa ating binasa, sa 34, nagsasabi, tunay na nagbagong muli ang Panginoon at napakita kay Simon. Yung pong si Simon, yung nga po ay si Cephas. Kaya kung ating liliwanagin dito sa banal na kasulatan, sa Juan Kapitulo 1, tingnan natin na yan po ay si Cephas. Para makita natin na dito sa Ebanghelyo ni Juan sa Kapitulo 1 sa talatang 42, dito sinasabi, siya'y kaniyang dilak kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus, ipo yung si Cephas o si Simon, sabi. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Yung nga po, sabi. Tatawagin kang Cephas. Yan sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Kaya nga po yung si Cephas, si Simon at sa Pedro, yung iisa po yan. Yan po ay si Pedro. Kaya nga yun ang di ating liliwanagin. Kaya nga sabi nga dito sa ating binasa, at siya'y nalibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan, siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Kaya sa 6 at 7 sabi, pagkatapos ay napakitang mahigit sa 500 kapatid na paminsan-minsan na ang karamihan sa mga ito ay nangabubuhay hanggang ngayon, datapot ang iba'y nangatulog na. Yung ibig sabihin nangatulog, yung po yung mga namatay na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Kaya nga, kung dito naman natin babasahin sa aklat ni Marcos sa Kapitulo 16, sa talatang 14, kaya nga dito sinasabi naman ni Marcos, at pagkatapos siya'y napakita, yung nga po siya, dito po sinasabi doon sa 12, dito po naman sinasabi ni Marcos, at pagkatapos ipong siya'y mabuhay na mga gulay, sabi, at pagkatapos siya'y napakita sa 11, samantalang sila'y nagkakaupong nagsisikain, at pinagbibigyan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nangakita sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon. Nga po yung siya'y magbangon muli. Nga po siya'y napakita. Kaya nga doon sa Gawa Kapitulo 1, nung magpakita na ang ating Panginoon sa mga alagad, sa 1, Kapitulo 1, sa 3 at saka sa 4, kaya dito sinasabi na sa kanila na may napakita siyang buhay. Yun po ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya'y makapaghirap
na napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Palibasay nakikipagpulong sa kanila ay pinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. Kaya nga po yung dumating na po yung pangako ng Ama dito po sa 8. Kaya nga sabi dito, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating ninyo sa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at buong Judea, sa Samaria at hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya titingnan nila ay dinala siya sa itaas. Umakyat na po ang ating Panginoon. At siya tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Ganyan po ang pangyayari na kaya nga sinasabi pagkatapos na napakita sa higit sa mga 500 kapatid na paminsan-minsan na ang karamihan sa mga ito ay nangabubuhay hanggang ngayon, datapot ang iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Siya po napakita doon sa lahat ng mga apostol. At sa 8 at 9, dito sinasabi, at sa kahuli-hulihan, tulad sa isang pinanganak, sa di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin. Siya po napakita naman kay Pablo. Sabi, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Kaya nga po, si Pablo nga po ay nung tawagin ay inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Kaya nga siya ay napakita kay Pablo. Kaya kung ating balik-aralan ang paano siya ay napakita kay Pablo dito sa Gawa Kapitulo 9 sa 3 hanggang 5. Kaya nga dito ay sinabi, at sa kanyang paglalakad, Gawa 9:3, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco. Inuusig niya ang iglesia. Pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya'y nasubasub sa lupa at nakarinig ng isang tinig sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Kaya nga po sinabi niya, siya'y napakita naman sa kanya. Yung po sa 8 at sa kahuli-hulihan, tulad sa isang pinanganak sa di kapanahon, ay napakita naman siya sa akin. Kaya nga, siya po'y napakita kay Pablo. Kaya sa 9:17, itong gawa, kaya nga dito sinabi, at umalis si Ananias at pumasok sa bahay po kay Pablo. At ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya, sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon, sa mga bagay si Jesus, na sa iyo'y napakita sa daan, na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Kaya nga po sinasabi niya, siya ang sa kahuli-hulihan tulad sa isang pinanganak sa di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin. Kaya sabi niya, ako ang pinakamaliit sa mga apostol. Hindi ako karapat-dapat tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Kaya nga, siya po'y inusig niya ang iglesia ng Diyos. Kaya nga, siya po ang pinakamaliit sa mga apostol. Kaya nga, kung ating babasahin sa Efeso Kapitulo 3, talatang 8, kaya nga sabi niya rito, na sa akin na ako ang kabababaan. Kaya nga yung sinasabi, siya po ang pinakamaliit sa mga apostol. Kaya nga sabi niya sa 3:8 ng Efeso, sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil
ang di malirip na mga kayamanan ni Kristo. Kaya nga sinasabi niya siya ang kaya sabi siya po ang pinakamababa sa mga apostol. Kaya nga ako ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Kaya nga, nung siya inusig niya, ang makikita natin sa 8, Gawa 8:1 hanggang 3, kaya nga nung ang pangalan pa niya ay Saulo, kaya sabi, at si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay po kay Esteban. Si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na iyon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng dako ng Judea, Samaria, maliban sa mga apostol. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at siya'y tinangisan ng di kawasa. Datapat pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinasok ang mga bahay-bahay, kinakaladkad ang lalaki at mga babae, sila'y pinapasok sa bilangguan. Kaya nga po, sinasabi niya, pinag-usig ko. Kaya nga po siya daw ang pinakamaliit sa mga apostol. Siya ang kabababaan. Kaya itutuloy natin sa Gs. Kaya nga dito sinasabi, datapat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Sabi ni Pablo. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Si Pablo po ang nagpagal sa lahat po ng mga apostol. Siya po ang nagpagal na malabis kaysa kanilang lahat. Pero yun po hindi niya inaangkin sa pagkasabi, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumaakin. Kaya nga, siya po ay nagpagal sa kanilang, nang higit kaysa kanilang lahat. Kaya nga, kung makikita natin, yung sa Roma, Kapitulo 1, sa talatang 1, kaya nga sabi din ni Pablo, si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa iglesia ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. At sa 5, kaya nga sabi niyo, sa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol. Kaya nga, yun nga po sinasabi ni Pablo, datapat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Yun nga po ang kanya tinanggap, na sinasabi nga niya, sa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Kaya nga ay sinasabi niya, datapat sa pamamagitan ng biyaya niya, ako nga'y ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawalan ng kabuluhan. At sabi pa nga dito sa 2 Korinto Kapitulo 11 talatang sapagkat sinasabi niya siya po ang pinaka nagpagal sa kanilang lahat. Sa 11:23, kaya nga sabi din dito sa 1 Korinto 11:23, sabi, sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisiraan ng bait. Lalo pa ako, sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Kaya nga po siya nagpagal sa kanilang lahat. Kaya nga po sinasabi niya, ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Kaya nga sabi niya rito, sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Kaya nga po siya po ang nagpagal kaysa sa kanilang lahat. Malabis na nagpagal.
Kaya nga ipong kanyang sinasabi, pagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanila lahat. Sabi, bagaman hindi ako. Sino ang alin po yun? Kundi ang biyaya ng Diyos na sumaakin. Kaya nga sabi niya dito sa Efeso Kapitulo 3, sa talatang 7, kaya nga sabi ni Pablo, na dito'y ginawa akong ministro, kaya nga siya po'y ginawang ministro, ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos, na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Nga po yung sinasabi niya, na bagaman siya nagpagal kaysa kanila, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumaakin. Kaya nga po yung sinabi niya dito sa 3:7, na dito ginawa akong ministro ayon sa kalooban ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan.